Mayong buntag, Davao del Sur, good morning Southern Mindanao. Kini na sabi niyo galag-alagad sa kanginan, Hero Gustavo, Gao Hero, Arieliano Undalo. Alang sa tulumanon, Davao del Sur karon, the provincial administrator's time. Ato na usab nga makauban karong adlaw magakaaniyag ang ato ang provincial administrator, Attorney Herbert Gonzales, alang nining ato ang segment laing hugna sa ato nga pagpanugban-uban. Ato dagag panahon sa pagtimbaya kaninyo mga kaaniyag. Attorney, good morning. Good morning ni mo diha, Brad Hero. Maayong buntag sa tanang mga naminaw karon, mga Dabsuranon, Bigusenyos, ug sa tanang maabot dining pagsibya sa program Davao del Sur karon, the Provincial Administrator's Time. Ayan. Ubanin ninyo mga kaanyag nining laing episode sa ato nga pagpanugban-uban. Dunay duha ka mga butang ato ang tagaan og diskusyon or tagaan atong pagtagad karong mga panahon na mga kaanyag. Una, kining usa ka malisyoso nga Facebook post insinuating dunay mga fraudulent transactions nga ginapahimutang o ginapahiluna dinhi sa ato ang provincial government of Davao del Sur. Og ikaduha, atong hisgutan mga kaanyag kining laraw nga himuon nga syudad ang Santa Cruz, sakop sa ato ang probinsya sa Davao del Sur. Panahon na ba? Aduna ba'y igo nga pasikaran nga kini mamahimong usa ka syudad, ikaduha nga syudad sa ato ang probinsya sa Davao del Sur? Kana ang duha ka mga butang nga atong hisgutan karon kauban si Attorney Herbert Gonzales. Mga kaanyag, alang sa unang hisgutanan nato, Attorney. Murag nagkainit na gyud pag-ayo ang naghinangat nga 2028 national and local elections. Unsa may imong mga panglantaw niini, Attorney? Mga kuan man gud na idagan man ng ambisyon ron nga dagan, syempre mo nang doon na mga kuan diha, mga moves, no, mga movements towards having themselves elected, no, in the 2028 elections. Mo nang daghan kay mga introductions na ron. Daghan kay mga intro, mga maneuver, whatever. Pero ang kuara man gyud diha is maayo man ang elections, kay that is the way of renewing the mandate. Kung doon na pa kay mandate nga doon na pa kay termino nga ipa-renew, no, para ma-check sa tao kung maayo ba imong performance as a public official. So it's good nga doon na tay every 3 years doon na checking on the people's mandate on our public servants. This is also the time where the people will reaffirm their trust and confidence nga ilahang gihatag sa mga 3 years ago. Yes, inana na siya. Oo. Pero kini mga paghitabo karon dinhi, Attorney, sa to ang probinsya sa Davao del Sur, no? Grabe naman yung kaayo ang atong social media. Pero yung sabaa sa social media karon mga panahon na. Gapaka-paka na yung kuan ron. Social media. Kaya siyempre, kanya-kanya man nag-maneuver ang mga tao. Labi na katong na yung mga laraw, yung mga intention sa pamulitika. So, expected man na nga may tabo. Part of healthy democracy. Basta, within the bounds of law lang ta mga istorya o ang interes sa katawhan, maugay ato ang tumong ug tinguha perme. Dili kay ang ato arang kaugalingong kabulahanan, ang kagalingong interes, maura gyud ato ang tumong mo nang mamulitika ta. So dili unta ingon ana ang ato ang buhaton diha sa ato ang pagmaneuver sa politika, kay para kabulahanan sa tanan, dili sa kaugalingon lamang ang mahimong tumong nganong nagsaba-saba ta, nganong naatay mga unsa pa na diha social media nga post. So nindot ni siya nga exercise, no, para masayod ang tanan. But this is also a solid testimony or manifestation that democracy is really at work and being enjoyed by the people of the province of Davao del Sur, Attorney. Kay sa pagkakaroon wala pa man gyud mga gihimo nga mga lakang aron nga filean og kaso o hulgaon og kaso unsa man nga mga lakang atong gihimo batok ni ining mga ga-criticize ato ang provincial government. Criticism is good. Constructive criticism is
very welcome. Mm-mm. Kay magiyahan man pud ta ana unsaon nato pag serbisyo ang tao. Pero kung moabot na mo introd na ni siya didto sa mga private lives. Mm-mm. Manghilabot na ka didto sa mga kinabuhi nga pribado sa tao, dili affecting public welfare. So didto na ka magka-problema. That's another matter. Magka-problema na pud ka. So okay man na, istorya lang. Sa diha whatever. Basta para lang yun, alang sa kaayuhan. Kung saan na to pagpatarong, pagpadagan sa atong gobyerno, diha ta magdebate. Mm-mm. Diha ta pa outwitting the other guy, no? Nga battle of wits ba? Oh, Kasi mas maayo na to mo sulti. Kasi mas maayo na to mo kumbinser sa mga tao. Oh. Kung na yung battle of wits ba? Dili kay sus magdinaotay, mag-usap na diha. Dili na siya healthy. Pero attorney, over the years no, kita murag bata-bata pa man ta. Pero sukad kini adto nga naghamatngon tagbuot murag that is a thing during the election season kining mudslinging no. Oh. Attorney, unsa may imuhang kuan ani take ani attorney sa ato ang panahon dapat wala na ni siya di ba? Oh, kung dili man at least puto a minimum ba. Kay kining mudslinging kanya kuan ka dauton gyud nimo ang pikas para mo appear kang ikaw ang puti. Ito mo imong i-blacken ang pikas para mo appear nga ikaw mo limpyo. Lisod na nga istorya, no. Ang kuara man dire is more gyud na mag-discuss tag mga unsay makaayo para sa tao. Mo nang kinahanglan debatihan ni siya sa publiko. Kay kita ra manggoy imuhang inyong kinabuhi, akong kinabuhi maapektuhan aning mga pulisya nga gi-implementar sa gobyerno. Atong kaayuhan, ato ang kaalautan mo at stake ani. So duha ka option ang posibleng mahitabo kundi nato tarong og balanse ang ato ang mga panghimuon nga diri sa gobyerno. So that is why kinahanglan jud ang participation sa tao mo nang naay demokrasya, open debate sa mga polisiya o programa sa atong gobyerno. Dili nang mudslinging kay hagbay Gone are the days. Gone are the days. Kung ingana mo atong taktika, tanaw sa nitabo ni asinso bata sa ato ang lugar sa atong panginabuhi kung magsigilan tag mudslinging dire. Oh, so lahi na pud siguro atong buhaton kay para mangita tag pamaagi nga mas matarong ang atong lugar, ang ato ang gipuy-an nga Davao del Sur o ang atong nasod as a whole through ideas, no? Battle of ideas lang diri kay politika man kaha ni. So mo na nga akong i-encourage ang tanan nga diri ta sa mga ideas, di ba? Ingon ba sila doctrines o mga doktrina, doctrines move the world. Mo na nga ingon. So pero wa mo sila mauyon good attorney. Ha? No, at one point no, nakita na ako sa mga post sa obviously kontra sa politika sa may kagas nga pag mayon ginitag doktrina sa politika ni Dudo Kagas wa pa sila mauyon pud ana. kana lang pod. Oh. kay matod nimo ang politika is kuan ni siya presentation of ideas, presentation of system, presentation of brand of public service. Wa pa sila mauyon pud sa tuwa. Gani unsa lagi ilaha pod. Ang ato adre dili mo ani dapat na pod mo something diha nga ika-offer. Ika-offer para pod sa kaayuhan sa kadaghanan. So ana ba? Nya mo nang kung magmudslinging lang ta perme kana siguan, guana paitumon nimo ang tao ba para inig kumpara ikaw ang mas puti kumpara aning naitom na. Yan na ba? Imong i-blacken ang mga reputation sa tao. Not good. Recently attorney dunay usa ka dami account. Obviously kini nga dami account is kuan gini siya. Iyahan ni or sponsored ni sa kontra sa politika sa may kagas. Now, doon ay post nila insinuating nga doon ay mga fraudulent transactions, especially on catering services sa provincial government of Davao del Sur. Unsa may imong mga panglantaw labot ni ini attorney? Being the provincial administrator, ikaw nakakita am gyud ka kinsa ni mga nagtinarong, no, kinsa ni mga nagbinuang. In fact, for example lang dito sa DSPH, no? Doon ay mga empleyado nga nagkulang sa serbisyo sa mga pasyente. Doon naman tayo gihimo nga mga lakang with institute disciplinary measures. Then hipunta sa
illegal use of illegal drugs. Doon na po tayo mga gipanghimo nga mga disciplinary actions. How much more kung ikaw mismo sa imong level makakita ka og dunay mga gapangawkaw o buhat og mga binuang sa transactions sa itong gobyerno. Basta binuang, dili jud ko mo tolerate og mga inana, no? As administrator, nga tanang mga responsibilidad nga task sa ako no? Ako na ang siyang gamiton to thwart any possible corruption or any anomalous undertaking within the government. So mo gyud na nga ako ang kuan diha, ang ako ang kausa na nako na natarungon na to ni kay gobyerno man ni intended para sa tao. So that is why mo react jud og na mga iyon ana nga mga accusations or any complaints nga i-present up diri sa provincial government, labi na i-channel diri sa Office of the Provincial Administrator. Naman tay Provincial Investigation Committee. So gina-refer ko na dito permi so that proper investigation will be undertaken or conducted to ascertain the facts, no? Nya kung dunay may mga sad-an, that is why natay nagapahamtang ta diri regularly og mga administrative sanctions, mga penalties sa mga iring employees. So, katong Facebook post nga nabasa nako, with documents magud to. So that is why ako lang pong ipaklaro kay na may dokumento gipakita. So dinhi sa provincial government manggod, ang ato ang mga programa, proyekto ug serbisyo sa pag-implementar ani kinahanglan magina siya og procurement. Correct. Kay dili man ta makaproseso sa ato ang mga programa, mapaabot sa tao ang mga programa, di ginakaabot sa tao kung dili ka mo undergo og procurement. Ang procurement mura na siya usa sa mga backbone sa operation sa LGU. Kay di man mutindog ang LGU kung walay procurement. Correct. So karon sa atong pag-procure, apil diha ang procurement of catering services. Kay mamanggo na ang unod sa mensahe dito sa sa dami account. Sa usa ka dami account. Ang catering services daw ingon ana mao na. So mga pasumbingay ba? In other words, the post was making an insinuation nga doon ay fraudulent transaction nga gihimo ang Kapitolyo. Ingon ana ang dating, no? Bisag kinsay mo basa, mao gid siya ang impression sa una-una sa mubasa. That is why naghimo ta og clarification, no? Aning mga butangan ni do dili man nato kinahanglan tubagon tanan ang mga issue diha. Provided nga kining gipresentar karon nga naa may giprovide man nga naay papel ana. So giklaro nato nga kining procurement nato sa catering services naggamit ta og procurement strategy gitawag og framework agreement. Tinuod na naay framework agreement pero dili ni siya back lang ang nag-decision ani nga mag-framework agreement naa na siya basihan sa balaod. Under sa Republic Act 12009 Section 16 particularly The new Government Procurement Act. katong bag-o nga procurement law nato 12009 Section 16 thereof states nga any procuring entity can avail of the framework agreement to take advantage of economies of scale. Tapos to lessen administrative burdens and to take advantage of reduced cost and reduced time sa procurement. So man natulo ka benefits gi-avail nato ng framework agreement. Kung doon naman go economies of scale, ang fixed cost sa negosyo like sweldo sa mga tao, yang renta sa iyang pwesto, ug ang iyang mga bill sa kuan, telepono, internet, whatever, mo reduce na tungod kay kaunon siya sa dako nga volume nga gi-order, di ba? So thereby makatipid ta kung atong i-framework agreement. That is why kini mga opisina nga naay mga catering needs gi-lump na to ta in one single procurement, one single Giusa ra sila. giusa. So doon ay usa lang ka notice of award, different PRs para makuha nato ang ekonomiya, sa time ug sa cost. So that is why katipid ta napatay savings para sa other programs magamit nato. So mo na ang pagpatinaw diha.
Pero basig ko sila kasabot sa framework agreement. Oh. So kini magong framework agreement, mura ba og Kay ilamang murag ihagin sino iti tanawa nagsabot-sabot lagi sila. oh. Oh, sige para maklaro lang gyud nato ha. Oh, framework agreement man god, dinhi sa framework agreement. Ang catering procurement sa usa ka opisina sa usa ka tuig. Oh, nga panginahanglan niya kay nagakandak manggonig mga trainings, seminars, meetings, coordination meetings, ana tapok-tapok para sa pag hisgutanay, no, mga ana. Pero basig pangutan na sila, oy, natag-an na ninyo yung activity. Sa gobyerno turns no, ato yung pasabot sila sa gobyerno, doon na dyan kay projection, target Yes. ng mga activities. Na. That is why normal na nga mabalansin na nadaan Oo. o pila kakana ni. Oh. Mo na nga usa may gamit anang planning session nato. Correct. Oh. Naman tay planning activities for the incoming year. That is why ang output ana, one of the outputs ana is ang annual procurement plan. So unsa imong pamaliton sa isa ka tuig nga operation sa imong opisina? Lakip diha ang catering, no? Sa catering for 1 year, gi-estimate na nimo pila ka meetings imong isa ka tuig. So, orderon na nimo mo nang makita ninyo dako siya kantidad. Kay isa ka tuig man siya konsumuhon, dili man guna konsumuhon og isa lang ka isa lang kalingkuran. Naunsao man niyo paghurot ana be, sige na. So, ang mahimo diha, Matod pa nila, bisan pa daw kunog isa ka barangay, di kahurot ana. oh. So kay isa ka tuig man guna konsumuhon. So ang mahitabo diha kay framework agreement man do na tay ginatawag sa balaod nga call ops, no? Oo. Oh, dili call off sa relasyon ha. Lahi po tong call off sa relasyon nga kanang ilang Pero ginaingon. basig na kulangan sa relasyon po din sila po. Pwede na po na i-apply siguro. Ayan kay basing ma-insinuate na po darig mudslinging. Bitaw ang kuandre kanang call off nga mga sistema, no? Wherein specific orders are made, no? Kung doon na kay activity karong primerong semana sa March, for example, doon na ko'y seminar diha, akong opisina. Nanamam ko'y framework agreement nga na sa usa ka supplier. So katong 20 ka participants, if katong imuhang framework agreement doon na kay isa ka tos ka paklan sa atong order na nimo. Karon sa first week of March, 20 lang man imong participants. So, gamit kag call off, di ba? Specific order within the framework agreement. Order kag 20 lang, call off. O mo tayo deliver. The rest, balance, napakay 80 ka paklans. O dito to nimo konsumuhon sa Mayo. Sa next Sa succeeding next nimo nimo nga succeeding activities. Kana example na ha. Para dili nimo siya mausik. Walay usik nga mahitabo. Dili bot Now, pasabot. speaking of usik, dili mausik ang time, Oh. dili mausik ang kahago Oh. sa opisina. Yes. Kay kung tagi-tagihon na to na, kada lihok, magsige kag Magsikag bidding. Bidding. Oh, nya. Ang problema, daghan ra bag ritual ning bidding. Oh, dugay mahuman. oh, publication to awarding. Taas na siya nga proseso. So mahuman na lang imong activity, wa pa kay na procure. Oh, di ba? Mo ni ang use, no? Attorney, ato ipaklaro sila. Mo ni ang use sa framework agreement. Kay kung wa na siya, langay kaayo ang transaksyon. Kani lang, ma-fast track ang transaction, maka-save tag time, Yes. maka-save ta og kahago effort, maka-save pa ta sa uban nato nga mga resources. Kana tama na siya. Oh, mo na siya. We take advantage of the economies of scale ingon pa ang balaod. Kay makatipid magakidaghan man imong gi-order sa katuig na. Oh, mas-save nimo ang panahon sa bidding. So, mas maka naa dayon instant by ginanglan ka available dayon ang imong gusto nga number of packs. So in other words, kung mayroong tag-agreement, nagsabot-sabot siya, tama na, nagsabot-sabot. Yes. Pero dili bot pasabot nga nagsabot sa tinunto nga pamagi. Wala lagi. What is allowed by law mo Oo. tige sabutan. Yes. Allowed man na sa law. So at least klaro lang na sa mga kadabsuranon, mga negosyanyos, no, nga naninguha gyud dag unsay pinakamaayong buhaton diri sa atong provincial government kay dili ra man gud manotice ninyo halos sigom ibon kada adlaw na mag-turnover. So every turnover ana daghang kayong trabaho behind the scenes ana. Gikan sa meetings, pag-conceptualize sa mga programa, proyekto, daghang kaayong lingkod ang nahitabo ana, daghang kaayong mga sabot. Dili na siya basta-basta nga i-turn over lang as simple as turnover. Dili na ingon ana kasayon.
Daghan kayong efforts, hago. So, Oh. it is more complex than what meets the eye. Yes. Oh. Mm. Kay usahay god kini mga tawhana, I do not know aware ba sila how the government works, no? Kana lang What po. hibaw ni ana. Pero ni ata dinhi aron mapasabot ni Attorney Herbert Gonzales sa inyong mga kaanyag ang how si dynamics sa gobyerno. Unsa ang pagpadagan sa gobyerno. Yes. Otherwise, magsige tagtuo ni anang butbut. Gani. Di ba? Oh, mo nang Magsige iklaro. tagtuo ni anang butbut. Mo nang ipaklaro nato sa inyo mga kaanyag. So, atong siguro i-reassure attorney nga niini mga transaksyonan there will never be a fraudulent transaction nga ato ang itolerate niini. Yes. Wala gyud ta. Kay all above board tanan ang ato ang mga transactions din sa ato ang Kapitolyo. Kay nagtinguha man gud ta. Nakita man na sa tao, no? Nga halos sa isa ka tuig pertig yun ang daghanang proyekto ug programa ang atong giimplementar. Kana nagpamatuod lang sa commitment sa pagkamatinud-anon sa inyong provincial government under the leadership of Governor Yvonne and Vice Gov Mark Cagas nga makaserbisyo tagtarong sa tao. That is why kini atong resources dire gina-maximize na to na paggamit. So wa gyud ay tinunto sa gulan pa gyud og binuang. So usa pa may maabot sa tao ana. Oh, so gi-assure nako nga kini ato ang mga procurement processes dinhi ay nagpinsubay ginatanan sa balaod, no? Regular tanan ang mga procedures kanhi atong gi-adapt. So kanang ilang giingon nga sila rin nagsabot-sabot diha. Dili na sabot-sabot nga sa pagsabot nining dami account. Oh, Kung dili pa nagsabot na sumala sa gilagda sa balaod. yes. Sunod yung tagbalaod dire. Oh. I hope naklaro na, no? Naklaro na ninyong tanan mga kaanyag. Pinaagi sa to ang Provincial Administrator Attorney Herbert Gonzales nga tabangan mo nga ma-enlighten ang inyong mga unahuna. Luyo ni ining mga pagpanglingla, no? Kay Yes. ang post na ba po attorney, it would appear like mura po siya nagsulting tinuod. Oo. Because matud pa niya na akong resibo. Oh, resibo lagi. Oh. These are actually public documents mga kaanyag, no? Dili na ta ma-surprise na nga ano makakuha sila ni ana. Dili na siya sikrito nga mga dokumento. Dili po na sikreto kay requirement sa balaod ang bidding i-post na siya in conspicuous place ang mga notice of award ug uban pang bid documents. So, wa man tay gitaguan dire. So, i-post gyud na siya makita na ninyo bisan pag mungkay mo bulletin board ha. Oh. Inyo na tanan. Kung kaya ninyo. Oh. We are not hurt, no? We are not hurt. Walay problema. The provincial government of Davao del Sur, attorney, is not hurt nga gipost nila sa social media ng Walay mga problema. dokumento. Public document. Public documents ni siya. Oy, kana official documents ba? Nga pwede siya makuha sa public. Nga makita nila mo din yung gipamalit sa ato ang provincial government. For after all, we are an advocate of transparency governance. Ginabalyo magud nato ng transparency ug accountability. That is why gi-account gyud na nako ron sa inyo. Unsa gyud ang prosesong giagian aning framework agreement sa procurement sa catering services. Transparent punta in the sense nga akong gibutyag sa inyo nga mao ni ang gipamalit sa mga opisina karon when it comes to catering ingon ani ang proseso at least nakabalo ang publiko nga ingon ani ang inyong provincial government mao ni ang ginahimo nato para maka-ekonomiya ta sa ato ang operasyon para unsa may savings ma-create nato ato nang ginahimong proyekto, ginahimong programa aron mas daghan ang tao nga maserbisyuhan. Ayan. Na siya. Thank you very much, attorney, for the enlightenment. Mahitungod ni ining malisyoso nga post sa usa ka dami account that we believe iyahan is kontra sa ato ang gobernador, no? Oh. Governor Yvonne Ronya Cagas ug Vice Governor Mark Cagas. Luoy lang ato ang mga kaubanan ng mga empleyado, attorney, nga nakita dito ilang mga pangalan, mga pirma. O kana lang. Oh. Nga murag sa iyahang posting gapangawat magod, lagi. no? Ang